Hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa na bawalan ng gobyernong makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Hiling naman ng mga anak ni Duterte sa Korte Suprema, iutos na ibalik sa Pilipinas at iharap sa kanila ang dating Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Bago pa mailipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Hague, Netherlands para paharapin sa International Criminal Court, may naihabol na petisyon ang kampo niya at ni Senador Bato de la Rosa bago magsara ang opisina ng Korte Suprema kahapon. Hiling nila Temporary Restraining Order o TRO na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at sa Interpol. Pero kanina lang, naglabas ang desisyon ng Korte matapos ang virtual deliberation ng mga maestrado. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi may tatangging karapatan o pangangailangan na maglabas agad ng TRO. Pero binigyan ng respondents ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Hiwalay pa yan sa pagdulog din sa Korte Suprema ngayong araw ng mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty Duterte. Hiling nila, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit nila sa magkahiwalay na petition for habeas corpus, matagal nang tumiwalag ang Pilipinas sa Rome Statute. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetena sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Kaya labag umano ang pag-aresto sa dating Pangulo. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. Sa hiwalay na petisyon na nilagdaan ni Mayor Duterte kahapon, ginit niyang nalabag ang mga karapatan ng dating Pangulo, gayon din ang prinsipyo ng due process at sovereign authority ng judicial system ng Pilipinas. Respondent sa parehong petisyon ang Executive Secretary, Justice Secretary, PNP Chief at CIDG Director. May dagdag pang ibang respondent sa petisyon ni Mayor Duterte. Patuloy namin kinukuha ang panig ng mga respondent. Ang Korte Suprema agad nagsagawa ng special raffle para sa mga petisyon at inassign ito sa isang member in charge para masimulan na ang pagtalakay at deliberasyon. Bagamat nanindigan na ang Justice Department na nasunod ang legal procedures sa pag-aresto, pati protocols para matiyak ang due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Mismo ang isa pang abogado naman ng dating Pangulo nagsabing hindi na uubra ang mga petition for habeas corpus sa mga anak ni Duterte. Sa tingin ko, hindi na workable yung petition for habeas corpus yan dahil nandun na, nilipat na eh. That petition for habeas corpus went with it yung prayer for a temporary restraining order para sana ay mapigil nila ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte. Eh wala, hindi nila hinintay. Ayon din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala nang saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Gayunman, pagkakataon niya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. There are matters that are to be resolved. Hindi pwedeng iiwanan natin ng katanungan lamang at hindi nasagot ito ng Korte Suprema or ng ating batas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.